isang kampo na nasa mataas. Kaya kung nandoon ka sa refuge na yon, sa high fort na yon, ano ka? You are safe. Tama? Kaya sa Bible, yung salitang stronghold is both used in a negative and positive way. Negative, kasi it speaks of being comfortable in sin. Refuge mo yung nandoon ka sa ganong kalagayan, walang makagalaw sa'yo. Kaya kahit anong pukpok ng Diyos, hindi ka matinag. Kasi stronghold. Pag ginamit mo sa negative sense, kaya may mga sinners, hindi sila makonvict. Hello? Does that sound familiar? Hindi makonvict. Bakit? Kasi ang dami nang napakinggan and yet walang effect. Bakit? Stronghold. Nasa refuge siya ng kanyang safe zone. On a positive level, alam niyo ba yung stronghold natin is God? Kaya ito, gagamitin ko, self-definition ko to. Kanino ka nakakapit? Yan. Kasi kung kanino ka nakakapit, kung talagang doon ka lang nakakapit, hindi ka na magdadalawang isip. Kasi hindi ka bibitaw. Kaya nga, kung kasalanan yan, hindi nakapagtataka, hanggang mamatay ka, diyan ka na lang. Huwag kang aasang papasok na. Ang linaw eh. Walang binanggit sa Korinto. Gumagawa ng ganito, gumagawa ng ganyan, namumuhay ng ganyan. Ang papasok ng kaharian ng langit. Ang linaw, hindi sa akin galing yun. Pero sino yung mananatili magpakailanman? Yung nakakapit sa Panginoon. Stronghold pa rin. Pakibuksan nyo sa 2 Corinthians chapter 10. Verse 3. 2 Corinthians 10. Negative sense. Unahin ko yung negative bago yung positive. Kasi ito, pwede tayong mamili. And hopefully, ito na yung maging katapusan ng pagiging double-minded natin. Ito na yung hangganan. And moving forward, henceforth, we should no longer serve sin. Kasi hanggang kailan? Sana lang, wag kang abutan. Sana lang. 2 Corinthians chapter 10, look at verse 3. Yan. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Ano yung we walk after the flesh? We walk after the flesh. Kasi, habang nabubuhay tayo sa mundo, yan yung realidad. Nabubuhay tayo. Tama? Hindi mo maiwasan yan kasi nabubuhay ka eh. Kaya ka nagkakasakit. Kaya ka sumasaya, lumulong. Kaya ka naiinitan. Asa laman ka pa rin eh. Kaya ka nasasaktan. And most especially, kaya ka nagkakasala. Why? We are still in the flesh. Bagamat nasa laman pa rin tayo, pero ang labanan, wala sa laman. Take note, take note. We do not war after the flesh. Kaya hindi mo hinahamon ng diablo na magpakita ka, susuntukin ko ang uso mo. Walang ganun. Kasi espiritu yan eh. At saka sa totoo lang, ang diablo, bagamat tinawag na kaaway siya ng Diyos, hindi siya yung number 1 nating kaaway. Hello? Sino yung mortal nating kaaway? Kung patuloy natin tinatanggi yun, hindi mo alam ang katotohanan.
look at verse 4. For the weapons of our warfare are not fleshly or carnal. Kaya hindi mano-mano, hindi suntukan, hindi arnis ang ating panlaban. Hindi rin barela. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold. Huy, nabanggit yung stronghold. So, gagamitin natin dun sa sense ng definition. Kasi bago tayo naligtas, kampante ka ba sa buhay mo? Nung bago ka maligtas? Ha? Hindi. Pero, pagdating sa kasalanan, secured ka kasi alam mo kung saan ka maligaya. Tama? Oh, tingnan nyo. Ang ating pakikibaka, ngayong Kristiyano na tayo, ay hindi sa laman. Kundi saan? Sa spiritual. At ang panlaban natin, hindi sa ganang atin, kung hindi sa kapangyarihan at kalakasan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng, underline the word, pulling down of strongholds. Bakit pulling down? Kasi kadalasan, yan yung naghahari sa ating kaisipan. Kaya alam nyo, every time na preaching ng Word of God, yun yung ginagawa ng Holy Spirit. May pinupull down siya sa ating kaisipan. Tanggalin mo yan. Kasi hindi ka mabubuhay dyan. Every time may preaching ng salita ng Diyos about sin, it is a warning na i-pull down natin yung kaisipan na yun sapagkat yun yung magpapahamak sa atin. Through the pulling down of strongholds, I like verse 5. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Kaya yung is-corner, di ba, napag-aralan natin nung Sunday school, is-corner is the highest kind of foolishness. Kasi you can be a fool na hindi ka is-corner. Pero pag is-corner ka, ang laki ng atraso mo sa Diyos. Kasi hindi mo lang tinanggihan yung katotohanan niya. Kasi yun yung fool. Binibigyan ka ng Diyos ng ikabubuti mo, ayaw mo. O, fool ka. Eh yung is-corner, pagkatapos mong tanggihan, ang dami mo pang sinabi sa Diyos. Kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo sa Diyos na binastos mo pa Diyos. Yun yung is-corner. Yun yung sinasabi ritong casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Every time nakakapakinig ka ng salita ng Diyos and you are being rebuked to the point na nakukonvict ka, anything na papasok sa isip mo para i-downgrade mo yung napapakinggan mo, yun yung sinasabi rito, casting down. Di wag mong isipin. Otherwise, alam nyo, doon pumapasok ang evil thoughts. Yung imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. May ipinapangaral ang Diyos, itinuturo sa atin, ito yung tama, ito yung mabuti, and yet may iniisip ka, ayoko niyan. Makakasira ng barkada yan. Hindi ko kayang bitawan yung bisyo. Hindi masaya dyan. Kayo na lang. Inyo na lang yan. Ito pa masakit. Ikaw talaga, pastor. Sagabal ka sa kaligayahan ko. Alam niyo ano yun? That's evil imagination. Sinasabi ng Lord kung ano yung makakabuti sa'yo, and yet, panay-tanggi ka. Sino nakakaalam nun? Ikaw lang. Tama? Alam ba ni pastor yon?
May ilan, galit sa akin, mapapansin mo, hindi kikibuhay si pastor pagkatapos sa preaching. Uy, galit. Madalas kong tanong, bakit? Pastor, pinatamaan mo raw siya. Ha? Ang galing ko naman. Huwag mo naman akong gawing omniscient para alam ko kung ano iisip mo. Para patamaan kong saktong-sakto kung ano yung kasalanan mo. Hindi ko naman kailangan malaman yun. I-preach mo lang yung katotohanan, may tatamaan na tatamaan. Hello? Example. Hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Sinabi ko yung pangkalahatan. Pero Chuck made bullseye doon. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, every time magsisimba tayo, tama ang puso natin. Kaya kung may mali, tatamaan. Para tamaan at basaktan, hindi. Para itama. Para susunod na balik mo, narinig mo ulit, wala nang effect. Bakit? Tama na. Tama na. Nandito ako para sa Panginoon. Handa ako makinig sa kanyang salita. Kung sakaling tatamaan ulit ako, so be it. Kasi yun yung makakabuti sa akin. Kasi ano man yung matututunan ko ngayon, susundin ko, gagawin ko para sa ikabubuti ko. Kasi in the first place, pag sinunod mo ang salita ng Diyos, hindi naman ang Diyos ang pinabuti mo eh. Hindi na kailangan bumuti ng Diyos. Hello? Kaya yung hindi tatalima, hindi susunod, alam mo na. Stronghold. Pauso ko ba yung salita? Ang linaw yun. Ang linaw. To the pulling down of stronghold, kaya mighty, makapangyarihan. In fact, pag kami nasasaktan at may tinatamaan, imbis na mag-react ako dun sa galit sa akin, hindi ako nagre-react. Bakit? I praise God. Tumatalab yun sa kanyang salita. Pinasaktan eh. Kaya, di ba, madalas sinasabi ko, stone to heaven, tamaan, wag ma-hurt. Bakit? Kasi walang personalan. Trabaho lang. Kasi sa totoo lang, seryosohin mo yung napapakinggan mo, ikaw ang mapapaigi, ikaw ang mapapabuti. Sundin mo, pagpapalain ka, gaganda buhay mo. Ang bigat ng buhay mo, sundin mo ang sinasabi ng Diyos, gagaang ang dalahin mo. Kung habang panahon, ipipilit mo yung gusto mo, kakalabanin mo ang Diyos, alam mo kung saan ang punta mo. Hindi ako nagsasabi nun. Hindi ako nagsasabi nun. Ang Panginoon nagsasabi nun. Kaya yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Pag tamad ka, ayaw mag-seek. Kasi yung seeking doon, hindi lang yung pag-aaral eh. Yung seeking doon, yung pagsunod yun. Kung ano yung natutunan mo, napag-aralan mo, yun yung susundin mo, yung gagawin mo, yun yung ipamumuhay mo. Anong pangako ng Lord? All these things shall be added unto you. Maraming mga tao, gusto yung all these things shall be added, ayaw yung seeking. Gusto ng biyaya, pero ayaw ng trabaho. Ayaw ng gawain. Amen ba? So, ito, baka makalimutan ko pa to. Ito yung pinakamalaga. Balik tayo, 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10. Baka makalimutan ko eh. Look at verse 5. At iduduktong ko na yung second stronghold, yung positive. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ito na. And bringing into captivity. Pakiguhitin yung salitang captivity. Bringing into captivity every thought.
Bawat kaisipan. To the obedience of Christ. So what's the goal? What's the goal? Maging safe and secure tayo. Saan? Sa mundo? Kay Kristo. Kaya yung bringing into captivity, take note, sino ang aaresto doon sa kriminal? Kasi na-pinpoint na natin sino yung kriminal eh. Ba tayo nagwawala? Sino sisisihin mo? Sino ituturo mo? Wala ka ibang pwedeng ituro. Tumingin ka lang sa salamin, alam mo na. Okay. So, saan nagmumula ang problema? Ito, tanong ko ngayon. Ano iniisip mo ngayon? Kung negatibo yung iniisip mo, arestuin mo yan. Hindi ka mapapabuti dyan. Pag inaresto mo, anong dapat kasunod? Pasunurin mo sa Panginoon. Yan o. To the obedience of Christ. Kaya instead na ang stronghold mo, mga bagay-bagay ng mundo, mga bagay-bagay ng laman, maging stronghold natin ang Panginoon. Bakit? Kasi pakibasa ang Psalm 9:9. Psalm 9:9. Having readiness to avenge all disobedience. So merong hindi sumusunod sa Diyos, merong hindi tumutugma sa Diyos. Arestuin mo yan. Sabi mo, huwag kang alis dyan. Itali mo siya sa iyong kaisipan, nakatali na siya, nakagapos na siya, hindi siya makakakilos. Tapos isusurrender mo sa Panginoon, ito na. Hindi na siya makakagawa ngayon kasi arestado na siya. Sino umaresto? Sino? Sino? Si Pastor? Wala akong kinalaman dyan, ha? Sino? Ikaw. Pag ginawa mo yun, magbabago ka ba? You tell me. Kasi inaresto ba talaga o ano? Kasi ba't ganun? Nagwawala pa rin. Hindi na-aresto. Kasi sino aaresto? Ulitin ko, sino? Ako. Bringing into captivity. Kaya ako naglalamira pa rin. Nagtatampisaw pa rin. Kaya mabalikan niyo yung James chapter 4. Let your laughter be turned to. Kasi may naaresto, may namatay. May pinatay. Pero kung buhay na buhay pa rin, walang paglalamayan. Di ba? Hello? Sino ba talaga sinusunod natin? Kanino ba talaga tayo kampi? Sino ba talaga ang pinaglilingkuran natin? Ayan na. Ba't hindi tayo makakawala ron? Stronghold. Psalm chapter 9 verse 9. The Lord will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Naalala niyo yung definition ko ng stronghold? Refuge. So yung problema sa 2 Corinthians chapter 10, ano yung dapat nating i-take into captivity? All evil things. Everything that is in disobedience to God. Yung hindi sumusunod, hindi umaayon sa salita ng Diyos, yung hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, huliin natin at sabihin natin, huwag kang gagalaw. Arestado ka in the name of the Lord. Alam niyo kung bakit patuloy ang pagwawala ng old life? Alam niyo bakit? Walang sumasawata. Okay lang.
Tapos galit ka doon sa magsasabi sa'yo, huwag mong gawin yan, ha? Inaaway mo yung magulang mo. Papakialaman niyo ako. Walang pakialamanan. Walang masagan ng trip. Ito, sinasabi sa atin, ikaw mismo, arestuin mo. Nagwawala eh. Arestuin mo. Sa kaisipan pa lang, by the way, alam niyo kung ano yun? That's repentance. Lord, sorry. Alam ko maliit. Tawarin niyo ako, matagal kong pinabayaan. Yan lahat. At least, may pagkakataon pa na pwede ko pang baguhin. Kaya sabi ko kanina, harinawa, ito na yung huli ng ating double-mindedness. Kasi yung mga dapat nating bitawan, bitawan mo na. Bitawan mo na. Parang awa mo na. Alam mo bakit? Kasi yun yung magdadala sa atin sa impyerno. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. By the way, yan yung magiging tema natin sa retreat. Yung paghihirap ngayon, ang purpose sa paghihirap ngayon, kasi hindi mo naman matatakasan yung paghihirap. Lahat tayo apektado. Pero aminin natin, may mga Kristiyano, kaya nahihirapan ngayon, itinutuwid ng Diyos. Naalala niyo yung prodigal son? Yung tagutom, Diyos ang nagpadala nun eh. Ang object ng tagutom, yung prodigal son eh. Maraming nadamay. Siyempre, yung mga nakatira doon sa lugar. Pero nagwagi ba ang Lord? Yes. Umuwi yung prodigal son eh. Natauhan eh. Oh, that's the word. Natauhan. Kaya yung taking captivity, sino gagawa nun? Yung matatauhan. Tigil na! Tama na! Sobra na! Bibigyan ko naman ng pagkakataon lumigaya ang Panginoon sa buhay ko. Tagal mo nang nagpakasasa sa kasalanan. Hoy, tumigil ka na, tapos na, maliligayang araw mo. Can you say that? Kasi if you can't, alam mo na. Kasi Kristiyano lang ang gagawa nun. Yun lang mga anak ng Diyos at yung merong opposing spirit. Kasi kung merong mag-o-oppose sa sarili natin, hindi naman tayo eh. Sino? It's the Holy Spirit. At pag pinakinggan mo siya, nagwagi na. Yes, Lord. Sorry po, Lord. Napakasimple mga prayer. And yet, ang hirap bigkasin. Lalo na kung hindi mo gagawin. Yes, Lord. I agree. Tama ka, mali ako. Sa tagal-tagal na ginagawa ko ito, patawarin mo ako. Kapatid, gusto kong i-assure sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Ito yung tamang pagkakataon. Wala na tayong magagawa doon sa mga nakaraan. Wala na, hindi. Tapos na yun. Wala ka nang pwedeng baguhin doon. Kahit gaano kapangit yun. Pero alam nyo, this is the good news. Pwede mong pagandahin yung hinaharap. Amen ba? O, sabihin mo sa katabi mo, gusto mo maganda? Pagandahin natin. Kasi kung gusto mo na habang panahon pangit, nasa sayo rin. Ulitin ko tong verse na sinabi sa... Gustong-gusto ko yung 2 Corinthians 10. Having readiness to revenge all disobedience. Paghigantihan. Alam niyo kung paano natin mapaghigantihan yung disobedience? Alam niyo kung paano? By pulling down strongholds. Matagal ka nang nandiyan dyan. Pues! Layas! Hindi ka na pwede rito. No trespassing ka na. Alam niyo kung ano yun?
That is repentance. Binago mo na yung kaisipan na dati, dito ka nag-e-enjoy. O pues, tama na. Ayas. Hindi ka na pwede dyan. Kasi kanan ng Diyos ang maghahari dyan. Amen ba? O, pakikalabit mo yung katabi mo. Okay ba? All disobedience. When your obedience is fulfilled. Ang ganda ng word. So, kailan magkakaroon ng new management? Kailan? Once na sumunod na tayo. Wala nang place ang disobedience. Kasi pag sumunod ka, nakasunod ka na. At yun yung nakakatuwa, yun yung nakaka-excite. Pwede pala! Bakit? Sino ba nagsabing hindi? Kaya nga stronghold eh. Kasi naging komportable ka ron. O ngayon, hindi ka na komportable. O pues, tapos na, maliligayang araw. Kasi ito na yung maluwalhating araw. Kasi ang naghihintay na sa atin, kaluwalhatian. Hello? Exciting ba? O hindi pa tapos? Kasi tatalakayin ko pa, how we can overcome this. Nagbigay pa lang ako ng kasi dinescribe lang natin kung ano yung why. Bakit mo tayo nagkakaganyan? Kasi yung ating pinagsasubmitan, yung pinaglilingkuran, at yung ating stronghold. So, paano tayo magtatagumpay? Paano natin ito maiibsan? Yun yung kasunod sa itutuloy. Pagkatapos ni Jacob. Kasi 2 beses na ako magkasunod, di ba? Dapat, Actually, usapan nga, once a month lang ako eh. So, amen ba? Tanong, huwag niyo sagutin to. Just in your heart. Does it make sense? Ikaw nakakaalam. Kinakausap tayo. Definitely, kinakausap tayo ng Lord. Kasi he that hath an ear, let him hear. And obviously, lahat tayo may pandinig. Pero hindi lang sinasabi doon na makinig. Ang sinasabi doon, unawain, isa puso, sundin. Bago maging huli ang lahat. May pagkakataon pa ba? Kung gaano ka-ikli na lang, di ko alam. Kasi any moment, darating na Panginoon. Any moment. Kasi lahat na ng palatandaan nandiyan na. At pasidhi ng pasidhi, yung birth pains. Alam niyo kung kailan manganganak yung buntis? Pagka maikli na lang yung pananakit. Pag napapadalas. Ayun na. May pagkakataon pa. Samantalahin natin. Arestuhin na natin. Pagsisihan na natin yung dapat natin. Bitawan na yung dapat bitawan. Baguhin na yung dapat baguhin. Bakit? Kasi yung papasok ng langit ay yung mga masunurin sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa inyong Espiritu na nangusap, nagpaunawa, nagbigay linaw, Panginoon, sa mga katotohanan ng inyong salita na dating hindi namin pinapansin. Pero ngayon, Panginoon, sa pagkatapos namin makapakinig, walang dahilan para hindi namin ito pansinin. Sapagkat nabibilang na ang araw, Panginoon, ng inyong pagbabalik ay nalalapit. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na seryosohin, Panginoon, ang panawagan sa pagsisisi, pagtalima, pagpapasakop sa inyo,
na gugugulin namin ang buhay na nalalabi sa mundo, na naglilingkod sa inyo na may kasiyahan upang ikaw ang mabigyan ng kasiyahan. Salamat sa oras na ito, sa bawat isang nandirito, sa bawat isang nakapakinig. Gamitin niyo ang inyong salita sa ikatutuwid at ikababanal ng inyong mga anak. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.